At ngayon sa ating pangunahing balita, nanawagan po ang ilang mga kongresista na ilabas na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang SALN. Ayon po kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat ipangunahan mismo ni Pangulong Jr. ang pagsasapubliko ng kanyang SALN. Ganyan din po ang sinasabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat daw ay patunayan ni Marcos Jr. na galit siya talaga sa mga korapa. Ayon po naman sa Malacanang, handang maglabas ng SALN ng Pangulo pero dapat daw ay batay sa guidelines ng Ombudsman. Sa panig po naman ng Senado, sinabi po ng Senate Secretary na nasa 10 senador na ang nakatakdang maglabas pa lang ng kanilang SALN. Maging ang gabinete na pag-usapan na raw po ang paglalabas ng SALN. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dapat daw ay may magandang rason ang sino mang hihingi ng kopya ng SALN ng mga miyembro ng gabinete. Samantala, inaprubahan na po ng Senate Committee on Finance ang 625 billion pesos na budget ng DPWH para po sa taong 2026. Sa pagdinig kahapon, muling inungkat ng Committee on Finance ang mga red flag na proyekto ng ahensya. Kasama po dyan ang mga reappearing projects o mga proyektong naulit at muling popondohan sa susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 798 sa 946 na mga proyekto ang kanilang na-validate na naaabot sa 11.6 billion pesos. Paliwanag pa ni Sec Vince Dizon, mga continuation project ito na kailangang matapos. Ayon pa sa DPWH, may natitira pang 148 projects na kailangan pang maberipika. Binigyan sila ni Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian hanggang Biyernes para maisumite ang kumpletong ulat. Ang tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, paano tutugunan ng DPWH ang problema sa baha kung tinapyasan ng 255 billion pesos ang kanilang pondo? Meron pong naiwan na 15.7 billion na flood control for foreign assisted projects. Yan po talaga naman pong makakasiguro tayo na hindi mananakaw yung pondong yan at maayos po ang pagkagawa ng mga flood control projects na yan. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sinagot po naman ng Malacanang ang panawagan ng mga negosyante at mga manggagawa kay Pangulong Marcos Jr. Kaugnay pa rin po naman ng usapin ng korupsyon. Sa open letter nila sa Pangulo, iginiit ng mga business leaders at labor groups na nababagalan sila sa usad ng investigasyon sa mga anomalya. Ang kanilang gusto ay i-certify as urgent ng Pangulo ang pagbigay po ng contempt powers sa Independent Commission for Infrastructure para makasuhan kaagad ang mga dawit sa pagnanakaw. Pero sagot ng Malacanang, ang dami nang nangyayari sa investigasyon mula noong Hulyo. Binigyan din po ng Malacanang na kahit na ang NBI ay wala po naman dang contempt powers pero nagagawa ng maayos ang trabaho nito. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso, nakakapag-endorse sa prosecutor's office para magtuloy-tuloy ang pagsasampa nito sa korte? Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag-iimbestiga po, di naman po siguro kinakailangan sa aking pananaw nang magkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaari magpasubpina. At yan po ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, hinarang at itinaboy po ng Philippine Navy ang mga iligal na mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Ayon po sa AFP, Biyernes ng gabi nang maispatan ng Philippine Navy ang mga bangka ng China malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakadaong ang BRP Sierra Madre. Dinidikitan sila ng rubber boat ng Philippine Navy para pahintuin pero patuloy sa pag-andar ang bangka. Nang magkaroon ng tiyempo ang Navy, napatay nila ang makina ng bangka. Dito na nadiskubre ang 4 na bote na hinihinalang cyanide, isang uri po ng lason at po pwedeng makasira sa kalikasan. Ayon pa sa Philippine Navy, ginagamit ng mga mangingisda ang cyanide para manghuli ng mga rare species na isda na ibinibenta po pagbalik sa China. Tsaka matindi ang effect niya sa coral reef. Yun na Yung cyanide na yan.
At ayon po mga kapatid sa ilang pang mga tampok na balita, sa harap mismo po ni US President Donald Trump, ipinaabot ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa pagpapatuloy po ng mga insidente sa West Philippine Sea. Sa kanya pong intervention sa ASEAN-US Summit, binigyan din po ni Pangulong Jr. na nalalagay daw sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino dahil sa walang tigil na insidente sa West Philippine Sea. Maging ang kaligtasan ng mga barko at eroplano ay nalalagay din daw po sa peligro. Pinuna din po ni Pangulong Jr. ang pagtatayo ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc na malinaw umanong bahagi po ng Pilipinas. Sa kabila niyan, siniguro po ni Pangulong Jr. na mananatiling matatag at kalmado ang Pilipinas. Yun nga lang, sa 20th East Asia Summit kahapon, binigyan diin ni ASEAN Chair at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat daw resolbahin ang usapin sa Code of Conduct gaya po ng ilang pang isyu sa ASEAN sa pagitan lamang ng ASEAN members at mga partners nito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!